Hello Mami! So tanong dito ni Ma'am Shi, paano naman po if nag-file naman noong May 14, 2025 pero until na wala pa nare-receive na email confirmation? Need pa ba magpunta sa BIR? So, pero eto muna, magbibigay na lang po muna ako ng isang scenario and ganito yung mga karaniwan nangyayari sa BIR. So, may isang seller. So, nakapag-file naman siya on time. Ang problem, hindi siya naka-receive ng confirmation email. Ayan. And then, wala din siyang natabi na screenshot kahit nung submit final copy. And then, pumunta ngayon siya sa BIR and then upon checking, meron siyang open case. Ang nakalagay doon, hindi siya nakapag-file nung certain quarter na sigurado siyang na-file niya pero wala siyang na-receive na confirmation and wala din siyang submit successful na screenshot. So, ano lang yung meron siya, yung form na nakapag-file siya. Ano mangyayari? Ang usually nangyayari dyan ay hanggat wala kang proof na nakapag-submit ka and ang lumabas sa system na may open case ka, ay penalty pa rin po yun. Open case pa rin po yun. Kaya ako sa inyo mga momsies, kapag nagfa-file tayo, make sure na nakakapag-screenshot tayo nung submit successful, yung pop-up message na lumalabas na submit successful. Screenshot nyo yun, sama nyo yung time and date kung kailan yung screenshot na yun. And then, mas maganda din na nakaka-receive tayo ng confirmation email. Ang nagiging problem kasi kapag hindi kayo nakaka-receive ng confirmation email is, ayan, katulad na kay Ma'am Shi, malapit na yung deadline or mismong deadline po kasi tayo nagpa-file. Nagkakaroon kasi talaga ng error ang system ni BIR sa dami nun nagpa-file. Kaya ang advice ko sa inyo, mag-file kayo ng maaga para nakaka-receive kayo ng confirmation email. Hindi naman sobrang aga na hindi na sa filing time frame. Dapat kung kailan talaga yung pinaka tamang time ng filing at hindi deadline. Example, yung first quarter. 45 days kasi binibigyan tayo ng 45 days para makapag-file nung income tax. Ganun katagal. Tapos mismong deadline ka magpa-file, usually ugali na yan ng mga Pinoy na kapag ka-deadline, saka pa lang po nagpa-file. Mas maganda po talaga within 45 days bago dumating yung deadline ay nakapag-file ka na. So example, yung first quarter natin, April 1, pwede na yan mag-file na income tax. April 1 to May 15 ang filing niyan. So, mga April pa lang mag-file ka na. So, para nakaka-receive kayo ng confirmation email. Yun lang po yung advice ko sa inyo kasi mahirap talaga pag wala tayong proof na nakakapag-file tayo on time and ano yung ipapakita mo. So, pag wala ka nakapakitang proof, mga momsies, yan yung mahirap sa BIR. So, yun lang mga momsies. Kung meron kayong question, suggestion, and correction, comment nyo lang po dyan. Again, ito si Mami Chris.